Vice President Sara Duterte will appear before her impeachment trial at the Senate if it comes to that. Counsel for the VP, Attorney Michael Poa, gave this assurance again after Duterte snubbed impeachment hearings at the House. Isipot lang naman po ang ating Vice Presidente kung kapag kinakailangan, titingnan lang po natin kung saan kinakailangan mag-attend o kung merong incident sa isang hearing na kung saan kailangan talaga nandun ang Vice Presidente. The Committee on Justice Wednesday unanimously found probable cause to impeach Duterte. They cited overwhelming evidence of corruption, betrayal of public trust, and constitutional violations. The committee report will now be put to a vote in the House plenary possibly on May 11. Hindi ako magsisinungaling, sa totoo lang, umaasa pa rin kami na pag mapunta to sa plenaryo ay ma-appreciate ng ating mga kagalang-galang na mambabatas kahit yung aming mga objections doon sa ginanap na proceedings sa Committee on Justice. But House Justice Committee member Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon found Poa's assurance of the VP's attendance surprising. Ridon pointed to the petition before the Supreme Court filed by Duterte's camp questioning the proceedings. He went into the Supreme Court questioning our proceedings, making the Senate a respondent. Parang nakakatawa ho yun na pagbalapag ho ng Senate impeachment trial, magpapakita ho sila doon habang hindi ho nila binibitawan yung pong kanilang Supreme Court petition laban sa proceedings itself. So I think it is a bad faith legal defense for the Vice President. Parang linuloko natin yung mga tao. Parang linuloko natin yung mga tao pagka ganun ho yung magiging posisyon po natin. Now let's talk about this development with our unimpeachable political pundit, Ronald Llamas. Great to see you again, Ronald. Evening, Tess, Colleen. Nakatakot naman yung intro mo. Okay, so kasi impeachment eh. Anyway, mangyayari na ba yung naudlot last year sa tingin mo? Well, sa tingin ko, dahil sinunod naman ng Congress yung mga questions ng Supreme Court doon sa impeachment na basically pinatay nila at sinunod yung kanilang 6 recommendations kung paano dapat umandar yung impeachment. Bagaman ito ay malayo doon sa rules of impeachment mismo sa ating konstitusyon, sinunod pa rin. Ang problema, yung nag-file ng kaso sa Supreme Court last year para magkaroon ng ganitong rules, sila naman yung hindi humarap. Kaya tama na sinabi ni Congressman Terry Ridon na haharap sila sa Senado pero hindi sila haharap sa Justice Committee at saka sa Kongreso dahil habang nag-file sila ng kaso sa Supreme Court para patayin uli itong impeachment. Parang ano tawag doon? Forum shopping? Ano tawag doon? Hypocrisy? Parang medyo malabo. Pero alam mo, the court has ruled in their favor several times, so pwedeng mangyari rin yan. Baka malabo at this point dahil nagsimula ng jurisdiction eh. Kung ang questionin nila yung Congress, mahirap pigilin yung impeachment process sa Congress dahil jurisdiction. Tapos ang sabi ni Senate President Soto, pag sa Senado, immediately after itong botohan, probably sa May 11, ay forthwith, immediately, i-convene nila yung Senate sa trial court. Kung Pauline at Sen. Kaya medyo nagkaroon ng pagkakataon yung Supreme Court para i-assume yung jurisdiction dito sa kaso ay dahil hindi siya tinanggap agad ng Senate. Kung tatanggapin ng Senate yung impeachment na manggagaling sa House, then may jurisdiction ng Senado sa trial court. Ay wala akong alam na jurisprudence na yung na yung jurisdiction ay babawiin ng Supreme Court. Parang wala yan sa tradisyon ng separation powers sa ating political system. Kaya I greatly doubt kung yan ay mangyayari. Although, since Supreme Court is the Supreme Court, there is still that distinct possibility, which I think is very, very narrow.
Well, ang magic number, Ronald, sa House of Representatives is 106 para mapalusot ito sa Senate for an impeachment trial. But as early as now, you said na parang meron ng 152 na ready bumoto dito in favor of an impeachment. Nakita rin natin ang Justice Committee naging unanimous yung pagboto with 53 voting in favor. So, sa tingin mo ba, Ronald, tiyak na lusot na ito sa Senado? And what does this say about the Davao Bloc? Well, sa Kongreso tuloy na yan. Yung sinabi kong 152 ay bago nung botohan or bago nung hearing dun sa bank accounts, no? Saka itong sa Great Threats. Kaya tingin ko baka tumaas pa yan. Baka hindi na 152. Baka 153 na, Pauline. Unimpeachable ba yan? Bilang na yan? Pagpalagay na lang natin kung ako, if I am a gambling man, kaya dyan. Pero hindi naman ako gambling man, hindi ako marunong Kaya tingin ko, basta taas pa din sa sinabi ko kay Pauline sa Morning Matters na 152. O yun, iba po sa Senate kasi 2/3 ang kailangan eh. Kaya mas deal sa Senado. Although, yung mga other previous impeachment, katulad kay Corona, nagbago rin yung numero eh. From a very small minority ay naging overwhelming majority. Kaya hindi natin sigurado. Depende sa popular pressure, kung anong tingin ng mga masang madla, lalo na mga senador, ay nationwide yung kanilang mga botante. Depende sa kanilang political calculation. At tatlo, siguro ito yung pinaka-least consideration. Depende sa evidence. Dahil hindi naman sila tunay na mga judges eh. They are senator judges. Kaya ang kanilang political calculation will be more political than legal. So, since magaling ka sa numero, ilan ang botong makukuha sa Senate? Meron ka bang fearless forecast? Medyo mahirap yan. Dahil depende yan sa mga negotiations, carrot and stick. No? Pero 100% sure walang aamin. Walang aamin na may negotiations, walang aamin na may carrot and stick. But in the real world, no? In the real world ay nangyayari 'yon. Kaya depende 'yan, no? Every senator naman is a separate republic and every senator has their own political calculation regarding their political future. But Ronald, importante. yung political calculation will be thrown out the window kung malakas ang ebidensya at hindi na talaga, glaring, kung glaring ang evidence. Hindi ba? At I agree, Ses, kung tayo yung mga senador, yun yung magiging dominant. No? Kung tayo yung senador. Pero yung legal aspects na yan ay lalakas lamang kung maraming tao ang mag-agree. Halimbawa, itong bank accounts, tingin ko game changer yan. Kung yan ay mauulit sa Senado, yung bank accounts, at mismo mga bangko ang papayag magbukas, hindi lang AMLAC. At makikita yung pinanggalingan itong mga bank accounts na ito at saan napunta. Tingin ko, yung legal aspect na yan will be very political. Dahil maraming mga botante ang titignan niyan as a game changer. Pero kung simpleng legal lang, na walang epekto sa mga botante, hindi sapat yun. Dahil inuulit ko, hindi naman talaga sila tunay na mga judges. They're senator judges, which means they're political judges. No? Well, speaking of evidence, Ronald, sabi ng Justice Committee members, sobra-sobra pa sa probable cause ang na-establish na. But when this gets to the Senate, will it be enough to secure a conviction of the Vice President? Well, una, ang probable cause kasi para sa impeachment. Para dun sa trial, technically, dapat higher evidence yung kinakailangan. Dahil conviction na yung hinahanap. Yung probable cause kasi iba kahit sa mga korte, kahit sa ICC, iba yung probable cause sa confirmation hearing, iba yung actual trial. Mas mataas yung ebidensya na hinihingi. But these are real courts. Itong Senate as a trial court is not so ideal. Again, these are politicians. Kaya ang titignan nila kung yung evidence ay nag-entail ba ng popular support. No?
Doon nila susukatin yung kanilang political calculation. So, you mentioned kung bubuksan at yung bangko mismo ang magbubukas ng accounts, no? Pero meron na, that happened already in the Senate in the case of former President Erap, na mismong bangko na ang nagsalita. So Well, that's not, you know, it can happen again. Yes, pero hindi na consummate kasi yung kay-ERAP eh. Alala mo yung envelope na hindi binuksan? Nagkaroon ng EDSA DOS. So hindi masyadong na-consummate. Baka yung kay Corona pa. Yung kay Corona kasi nabuksan yung kanyang dollar account. Nabuksan at naging game changer yon doon sa hearing. Parang sinong senador, sinong politician ang hindi boboto kung may ebidensya na mismo yung Chief Justice nag-falsify ng kanyang salin. Ito kay Vice President Sara, hindi lang falsification ng salin. No? Ito ay bilyones. Hindi ito yung $2 million ni Corona. Ito 6.77 billions at isang account pa lang yan. No? Kung may iba pang mga accounts, mga properties na wala sa salin, masyadong malaki. At kung totoo, yung mga initial na nilabas ni Trillanes na nanggaling ito sa mga pogo lords, drug lords, etc., sinong senador ang hindi magko-convict na hindi siya mai-implicate dito mismo sa charges na ito? Parang sa Congress, sinong congressman ang hindi boboto for impeachment na nakita na itong ganitong klaseng ebidensya? Baka malik sa kanya yung ebidensya na yan. Baka mahirapan siya. Lalo na mga senador na nationwide ang botante at saka constituency. Well, Ronald, aside from the bank records, what about yung tax records din ng Vice President? Yung green box nga na sinasabi from the BIR, the Justice Committee deferred opening this, pero pagdating sa Senate, mabubuksan ba nila yan? At pwede bang maging smoking gun rin yan in this trial? I think so, dahil trial na yan eh. No, pwedeng pagbotohan ng sa Senado by a simple majority, nabuksan yan. Sabi ko nga, Pauline, baka hindi lang yan eh. Baka may iba pang bank accounts. Tapos hindi pa diyan kasama yung properties ha. Mga bahay, mansyon, mga kotse, mga lupa, no? Hindi pa kasama diyan. Baka mas malalaki pa 'yon. No? So, maraming bubuksan diyan sa Senate as a trial court. Okay. Para tingnan yung undeclared wealth or anomalous sources of wealth. Ronald, if we can shift to the case of Saldico, did the government, did they drop the ball somewhere? I think so. No, unang-una, sana hindi muna nagsalita yung presidente. No, dapat yung presidente nagsalita pag sigurado na lahat. No, ang tawag namin diyan nung nasa cabinet kami, always protect the principal. Kung meron mang magsasalita, parang probe o pagsubok, sana yung isang cabinet secretary or somebody more junior para kahit nagkamali, pwede siyang maging fall guy. Pero kung yung presidente mismo nagsalita from the very start, tapos hindi pa pala na-check, medyo delikado yon, no? Kalawa, medyo established naman yung rules sa Schengen, sa Europe, no? So, ibig sabihin, dapat tinanong muna nila yung nakakaunawa sa Europe, sa Schengen, kung ano ba talaga yung procedure. Dahil unless walang red notice, no, na nag-apply tayo last year pa pero wala pang lumalabas na red notice, unless wala siyang krimen mismo sa Europe, I doubt if he will be arrested. Yung kasi yung unang term, arrested. Or even detained. Ang term nga na ginamit nila, accosted lang eh. Dahil yung accosted, check lang yung kanyang mga dokumento, tapos papakawalan na rin siya in a few hours. Hindi nga tatagal yan ng isang araw eh. I doubt kung na-detain siya or na-accost siya sa Czech Republic no more than a day. So, yun yung una. Dapat chinek muna nila yung rules. Ibang usapin pa kung siya ay nag-file pala ng asylum. Yun, mas complicated yun. No? Ibang usapin pa kung siya ay merong Portuguese passport na mukhang wala naman. Dahil kung meron siyang Portuguese passport, ang unang recourse ng Czech Republic, isosoli siya sa Portugal. Pero dahil hindi ginawa yon, malamang wala siyang Portuguese passport. So, hindi naman ganun kahirap alamin yung rules sa Schengen. At kung mapag-aralan mo yan, binirip mo yung presidente, boss, we have to check muna bago ka nagsalita.
O, bago ka magsalita. Sana ganun ang ginawa. Of course, ayoko namang pangunahan yung Malacanang. Hindi ko alam yung naging proseso nila. Pero Ronald, ano naman yung take mo dun sa naging diplomatic meeting ni President Bongbong Marcos with the French ambassador to the Philippines? Is that an attempt to take control of the narrative that they have things under control? Well, partly siguro nagtatanong sila ng information kung meron talagang application for asylum, no? Pero alam mo, of course, wala namang aamin yan. No? Yung mga bagay na yan ay political din yan eh. Halimbawa, sa East Timor, wala tayong extradition treaty, pero na-extradite si Congressman Tevez. Ibig sabihin, pwede rin yan, kahit wala yung extradition, no? Kahit wala sa rules nila, pwede namang government to government mag-usap eh. Diba? And, Pwede mag-usap yung government to government. Pero kung walang ganon, hindi mo sigurado kung ano mangyayari. Halimbawa, kung merong, nag-iimbita yata yung French government para sa isang state visit ni BBM this year sa France to meet President Macron. Yun, definitely, pwedeng pag-usapan yun ng president to president. Pwedeng pa yan, pwedeng merong mga iba pang mangyari. No? And maganda yung relationship between France and the Philippines, hindi ba? Yes. No, for the first time, kasama yung France sa ating balikatan. First time nangyari yan, ha? Ibig sabihin, tumutulong sila sa ating security sa West Philippine Sea at saka sa South China Sea. Ikalawa, marami silang project sa atin. Alam mo ba, Pauline at saka Ces, meron tayong proyekto with France for 40 boats para sa ating Coast Guard. Kung yan ay nasa proseso na. Kung yan ay mafa-finalize na within the year, that will double, triple our Coast Guard vessels. Right. So ibig sabihin, seryoso ang France sa pagtulong sa atin. Okay. Which means, pwede mo, yung salitang kalsada, pwede mo yung arborin.